Nasa around 126,000 na customers po natin ang apektado ng bagyong Typhoon Uwan. So, nasa around 86% po yan ng ating total number of customers sa ating prangkisa. So, kung susumahin niyo po, medyo malawak po ang ating naging pinsala sa pananalasan ng bagyong Uwan. Ayun. Mhm. So, currently po, um, doon po sa 126,000 customers po natin na apektado ng bagyong Uwan, around 80% na po ang na-restore natin ng mga customers natin. Ayan, and patuloy pa rin po tayo sa pagre-restore ng kuryente ng bawat kabahayan. And we are hoping na sana matapos na po namin ito agad. Actually, Miss Jazz, we are hoping na ma-lift na yung contingency operation namin nitong Sabado ng alas 5. We are hoping and we are targeting na bumalik na kami sa normal operations by that time. So, ayun, currently po, kakalabas lang din po ng ating mga linemans at mga fieldmens, mga engineers natin para ipatuloy ang pagkakandak ng patrolling, mapping, and restoration work sa ating mga prangkisa. Currently po, Miss Jazz, meron pa po tayong mga portions around Bunuan, Bukig at Gusset na interrupted pa rin. Same as well sa Lasip Chico po, sa Lucaw, sorry, sa Maluwid District din po at Mayombo District. May mga portions pa po tayo doon na hindi pa energized. Although sa buong prangkisa po ng Dagupan Electric Corporation, ang may pinakamalaki pong porsyento na naitalang report sa mga fallen power lines or yung mga tinatawag nating backbone ay ang Santa Barbara at San Fabian po. As is yung panahon ng kasagsagan ng Typhoon Uwan. Dahil sa lakas ng hangin, may mangilan-ngilan lang po tayong napalabas na mga crew natin. Pero pagkatapos po ng ating ng pananalasan ng Typhoon Uwan, nag-conduct na po agad kami ng mapping at patrolling para po ma-identify natin kung ano yung mga poles or yung mga prangkisa natin or mga lugar na sinasabi na may interruption o nagkaroon ng damages sa ating distribution lines. So, aside po doon, nagkaroon din po kasi tayo ng downtime sa internet access natin. Kaya nung unang araw po ng ating restoration, nagkaroon po kami ng delay sa communication kung ano po yung um, mga lugar na may maraming down poles o mga natumba na mga poste. Ayun. So, aside po dyan, may mga customers din po kasi tayo na talagang irritable na, irate na kung sinasabi na um, minsan na may nasasabi na sila pong mga hindi maganda sa ating mga linements and sa ating mga kasama na sumasagot po sa telepono. Ayan. So, um, aside po doon, meron din po tayong mga ibang puno na talagang malalaki na naputol. Although nandyan po ang ating mga LGUs at barangay officials na ready tumulong na um, sa pagliligpit o sa puputol ng ating mga naputol na branches. Ayan. So tumulong po sila para po mapabilis yung restoration natin ng sa restoration natin sa mga ibang barangay. Ang naging fake news, kumbaga, dahil po nag-circulate ito online at marami pong mga customers natin ang nangamba at nagkaroon ng kumbaga, hindi sila at ease na sa kuryente na hinahatid natin. So, dito po sa mga news po na-receive natin o nabasa natin. Ayan, so nagkaroon po kami or nagkakandak po kami ng investigation din po na sarili namin to verify yung mga natanggap natin o nabasa natin ng mga balita regarding po dyan sa insidente.
Nagtanong din po kami at nakipag-coordinate din po kami sa mga LGUs na nasasakupan natin upang ma-verify itong mga balita po. And thank God din po na wala po na kuryente o wala pong insidente na ganoon. Po, Miss Jazz, although nung nag-conduct po kami, kagaya na nabanggit ko, nag-conduct po kami ng aming investigation and na-find out po natin na ito ay load side. May bare wire daw po kasi ang kapitbahay ng ating binata at nakadikit po ito sa yero. And yung yero na po na yon ay kanilang dingding. At yung bata po ay nakahawak daw po doon at napasigaw. Yung kanyang magulang daw po ay nakita siya at tinry po na isalba. At nung napansin po nila na merong onting ground na feel, binaba po nila agad ang kanilang um, breaker. And agad-agad po silang tumawag sa atin. Ayun. So, na-find out po natin na ito po ay hindi, kumbaga, sa side po ito ng customer, yung wirings po nila sa loob ng bahay.